Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Eunice Monte. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga balita at kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Dito lang yan syempre sa PPA ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Dalawang international cruise ship muling dumaong sa Manila South Harbor. Philippine Ports Authority nakiisa sa 40th anniversary ng SITAP. PMO Masbate lumahok sa kick-off ceremony ng Rodeo Masbateño Festival 2024. Libo-libong kumpiskadong flammable materials sa pantalan matagumpay na na-turnover sa Philippine Army. Sa pasahero, kilalanin, janitress sa Port of Puerto Princesa, Palawan, nagsauli ng napulot na wallet. At part 2 ng food trip sa Ugbo, abangan mamaya sa Lafang sa Pantalan. Yan at marami pang iba. Dito lang sa PPA ngayon. Magkasabay na dumating ngayong araw ang dalawang international cruise ships sa Manila South Harbor, ang MS Westerdam na pag-aari ng Holland America Line at MV Norwegian Jewel ng Norwegian Cruise Line. Ito ay muling nagbalik na sa Maynila dala humigit kumulang na 3,000 pasahero. Para sa kabuuang balita, nag-uula si Cara Perdito. Magkasabay na dumaong ang dalawang international cruise ship na Norwegian Jewel at Westerdam sa Pier 15 ng Manila South Harbor ngayong araw ay 26 ng Pebrero taong 2024. Nauna nang dumaong sa Puerto Princesa Port at Boracay ang Norwegian Jewel nitong mga nakarang araw habang nagmula naman sa bansang Taiwan ang Westerdam bago magtungo ang mga ito sa nasabing pantalan. This is our third day in the Philippines. It's been very special. Nice people, lots of fun things to do, and I look forward to Manila today. Nasa tinatayang 4,000 pasahero ang pinasamang bilang nalulan ng dalawang international cruise ship. Malak na ang nagkaroon ng pre-arrival meeting at walkthrough sa pamumuno ng Port Management Office ng NCR South bago ang naging pagdaong ng mga ito. May mga port police din nakaantabi para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero na nasa pantalan. Samantala, mayroon ding 50 mga bus na nakaantabay sa pantalan para sa mga turista maglilibot sa Manila at Tagaytay. Naipatupad din ang traffic flow plan na inihanda ng nasabing PMO para sa mga bababang turista kung saan magkahiwalay ang lane ng maglilibot ng nakabus at mga magdo-do-it-yourself tour. I'm loving it so much. I mean, that's one of the reasons why I bought this trip, because I wanted to stop in the Philippines again, even though I was here back in January and November before that. But, you know, love the Philippines. Because, hinahanap-hanap kita, di ba, Manila? So, I'm here. That's why. Mananatili lamang ng buong araw sa Manila South Harbor ang dalawang barko bago maglalayag patungong Curimaao ang Norwegian Jewel habang paboracay naman ang Westerdam. Simula 2023, ito ang unang pagkakataon na dalawang international cruise ship vessel ang dumaong dito sa Manila South Harbor. Inaasahang maglilibot sa Manila at Tagaytay ang mga lula nitong turista bago magtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Cara Perdito para sa PPA TV. Nakiisa ang Philippine Ports Authority sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o SITAP. Ang bukas na ugnayan sa pagitan ng SITAP at ng PPA ay isa sa mga nagbibigay daan upang mabigyan ng maayos na operasyon ang ating pantalan. Para sa ulat na yan, nagbabalita si Karen Ancheta. Nagbigay ng pagbati si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago sa ika-40 taon ng Confederation Truckers Association of the Philippines o SITAP na ginanap nitong ika-33 ng Pebrero taong 2024. Sabi nga po natin ang PPA at SITAP, kung minsan may love and hate relationship, but it is a healthy relationship for the benefit of the Filipino people and the economy. Nagpapasalamat po tayo sa suporta ng SITAP sa mga programa ng PPA para sa mas maayos na operasyon sa mga pantalan. Mula dito, naging regular na po ang konsultasyon ng mga miyembro ng SITAP at PPA
kung saan sinusubukan nating bigyan ng solusyon ang mga idinudulog nitong mga problema at ikinalulugod po nating sabihin na lahat po ng idinudulog ng mga kasamahan natin na truckers at brokers ay nabigyan naman po ng solusyon sa abot ng ating makakaya. Sa PPA po, kasama niyo po kami sa magagandang hangarin para sa bayan. Kasama namin kayo sa pagbangon at pag-unlad na abot tanaw. Happy 40th anniversary, Sitap! Maliban sa PPA, nagpakita din ng suporta ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOTR, DILG, LGU ng Maynila at Customs sa pagdiriwang ng anibersaryo ng SITAP. Matatanda ang kaisa ng SITAP ang PPA sa pagresolba ng mga issue sa pantalan sa pamamagitan ng pagdinig ng mga hinaing ng mga truckers at broker at mga pagpupulong na makakatulong na mapabuti ang sistema sa loob at labas ng pantalan. Without forgetting the role of the PPA in our partnership with in working at the port. Sabi nga ni GM, ang aming relationship, love and hate, minsan magkasundo kami, minsan naman magkaaway. Pero most of the time, yung mga concern na liit-liit, mga operational problems namin, nag-establish si GM ng Viber para kung ano man yung gusto naming assistance from PPA, ilalodge namin doon at he himself is attending on it by endorsing to different heads of offices ng PPA. Patuloy ang PPA sa pagkakaroon ng bukas na ugnayan sa iba't ibang asosasyon na may layong magbigay ng progresibong serbisyo sa pantalan. Karen Ancheta, mula sa PPA TV. Hinangaan naman ng isang janitress sa pantalan ng Puerto Princesa dahil sa kanyang katapatan. Isinaulir ni Nevi Kayanat ang nakitang wallet na may lamang pera na naiwan ng isang pasahero. Ang kanyang kwento alamin natin sa pasahero ni Karen Ancheta. Pero bago yan, paano nga ba pumunta sa mga magagandang tourist destination sa Mindoro? Alamin natin yan sa Papaano Ba? Balak mo bang magpunta sa Mindoro? Papaano ba ang biyahe dito? Well, kung magta-travel ka mula sa Maynila, maaari kang sumakay ng barko sa Batangas Port Terminal patungo sa gateway ng Mindoro, ang Calapan City, para makarating sa mga nagagandahang lugar dito, gaya ng mga White Beach, Falls, at bundok. Depende kung saan ka manggagaling. Pero may iba't ibang mga bus na maaari mong masakyan sa Cubao sa Quezon City, sa TAF sa Pasay City, at PITX naman sa Parañaque City. Pagdating naman sa Batangas Port, syempre kailangan mo ng tiket patungo sa Calapan mula sa mga shipping line. Mas mabuti kung maaga ka nang nakapagpabook ng tiket online. Kailangan mo lang din magbayad ng terminal fee na nagkakahalaga ng 30 pesos. Pagkatapos nito, hintayin na lamang ang inyong scheduled trip sa moderno, malawak, at maayos na passenger terminal. O di ba madali lang? Kaya, pasyal na tayo! Magandang hapon mga kapantalan. Ako si Karen Ancheta at welcome po dito sa ating episode ng Pasa Hero, kung saan kikilalanin ng mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang janitress na contract of service mula sa Pier ng Port of Princesa, PMO Palawan, na nagsaoli ng isang envelope na may laman na pera. At siya po si Ate Nevi Kayanat. Hello po ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ate Nevi, gaano ka na po ba katagal sa serbisyo? 2 taon pa lang po ma'am, ngayon po sa ngayon. Ilang taon na po kayo ate? 40 years old po ma'am. So ate, pwede ho bang bigyan mo kami ng kwento? Ano pong nangyari nang nakita ninyo itong sinasabing envelope na may lamang pera? December 25 po yun ma'am. Time ng aking duty, naglilinis po ako sa aking area. Nakita ko po yung envelope po sa aking harapan. Yun po yung aking napulot. Tapos sinilip ko po ma'am. Napansin ko po na may isang bagay na matigas
Yun po ma'am, nakita ko na pira na yung Buti laman. hindi nyo inakalang basura. Alak ko po rin po ma'am, basura po yun eh. Kasi hindi ko rin po akalain na kasi parang marumi na po yung wallet. Sinurrender ko po sa Port Police po. Ano po ang naging proseso sa inyo pag may nawawala o meron ho kayong ibabalik na gamit ng isang pasahero? Po ma'am, yung orient po namin, hindi po sa amin, i-report po kaagad sa Port Police Division po ma'am. Yun po ang ginawa ko po ma'am sa pagpulot ko po ng wallet. Hindi rin po ako interesado sa pira na yun ma'am. Kasi po ma'am, nakukonsensya po ako ma'am na hindi ko po pwedeng ibalik. Talagang bago ako mag-uwi, ibabalik ko rin po at i-turn over ko rin po sa Port Police ng Magkano po ba ang laman, ate? 7,000 daw po yun ma'am. Ano pong pakiramdam, ate, na naibalik nyo dun mismo sa may-ari itong sinasabing envelope? Masaya po ma'am. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kagaya nyo po, Ate Neby, na hindi nagdalawang isip na magsole o magbalik ng mga napupulot o naiiwang gamit ng mga pasahero? Mas masaya po ma'am na ibabalik po yung mga bagay na hindi po sa amin. Honesty po is the best policy po ma'am. Very well said, Ate Neby. At ayan po, si Ate Neby, ang ating Certified PASA Hero. Maraming salamat sa iyong ipinakitang katapatan sa serbisyo. Naway dumami pa po ang mga katulad ninyo, ate. Tandaan, ang paggawa ng mabuti ay nakaka-happy. Muli, ako po si Karen Acheta at ito ang PASA Hero. Matagumpay na na-turnover ng Port Management Office Misamis Occidental Ozamis sa Philippine Army ang mahigit kumulang na 30,000 bilang ng mga nakumpiskang flammable materials mula sa mga pasahero na nasa pantalan. Para sa buong detalye, nag-uulat si Paul Kalayag. Humigit kumulang na 30,000 nakumpiskang lighters, posporo, at butane canister ang matagumpay na na-turnover ng Port Management Office ng Misamis Occidental Ozamis sa 10th Infantry Battalion, 1st Division ng Philippine Army. Nakumpiska ang mga nasabing flammable materials sa tulong ng mga X-ray machines na nakaposte sa Passenger Terminal Building ng Port of Ozamis. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng Philippine Army sa pagpili sa kanila ng PMO Misamis Occidental Ozamis bilang benepisyaryo. Ang 10IB will continue its mandate in protecting the whole of Misamis Occidental. Ang mga nakumpiskang flammable materials ay magagamit ng ating mga sundalo para sa kanilang pang-araw-araw na aktibidad at pagsasanay. Muli namang nagpaalala ang PPA sa mga pasahero na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang mga bagay na madaling makapagdulot ng sunog. Paul Kalayag para sa PPA TV. Maaga naghanda Port Management Office ng Masbate para sa pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan ngayong darating na selebrasyon ng Rodeo Masbateño Festival sa buwan ng Abril. Nakisa rin ang mga kawani nito sa isinagawang kick-off ceremony ngayong Pebrero. Para sa buong detalye, nag-uulat si Lucy Valdez. 28 National Rodeo Finals only here at the rodeo capital of the Philippines. Nakiisa ang Port Management Office ng Masbate sa kick-off ceremony ng Rodeo Masbateño Festival 2024. Naganap ang nasabing seremonya nitong ika-16 ng Pebrero sa Rodeo Masbateño Grand Arena. Bilang paghahanda sa Rodeo Masbateño Festival 2024, ang PMO Masbate ay nagkaroon ng maintenance projects tulad ng repainting of operational area at rehabilitation ng covered walkway. Ito ay upang maging kaaya-aya at safe ang mga pantalan. Ayon sa datos, umabot sa 112,880 ang kabuoang bilang ng mga pasahero ang dumagsa sa Masbate noong nakaraang taon. Ngayon taon ay inaasahan na mas marami pa ito dahil kalapit ng pista ang pagdiriwang ng Semana Santa. Opisyal na magsisimula ang Rodeo Masbateño sa unang araw ng Abril. Lucy Valdez para sa PPA TV.
Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta sa nagdaang kalamidad dulot ng low pressure area sa Davao Region, nagkaisa ang mga empleyado ng Port Management Office ng Davao para maghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng landslide. Para sa buong detalye, nagulat si Jel Manalo. Nag-abot ng tulong ang mga empleyado ng Port Management Office ng Davao sa mga biktima ng landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro nitong ika-16 ng Pebrero. Sa pangunguna ni Port Manager Annalie Aguila, nagtungo ang ilang kawani ng PPA-PMO Davao sa Response Cluster Resource Center upang personal na ihatid ang mga kahon-kahong mineral water. Ang mga inuming tubig ay isa sa pangunahing pangangailangan ng mga residente ng Masara dahil pansamantalang nawala ng supply ng malinis na tubig ang nasabing lugar. Binigyan naman ng Certificate of Appreciation ang Philippine Ports Authority PMO Davao mula sa Provincial Office ng Mako bilang pasasalamat sa donasyong ibinigay dito. Jel Manalo para sa PPA TV. Ano pa kaya ang mga masasarap na pagkain na nasubukan ng ating Lafang sa Pantalan team na sikat na food trip market sa Tondo? Samahan natin sila Ken at Cara para sa isa na namang laugh trip na food trip pa sa Pantalan. Lafang sa Pantalan Season 3 with Kenchan. Ugbo Tondo Edition Part 2. Yung cheesy buttered garlic scallops. Yan, inihaw siya. Actually, this is not my first time na i-try ito. Nakatry na rin ako nito, pero sa Cavite. Sarap. Oh, tatlo lang ah. Wala, kumakain ako. Sarap eh. Sarap. Malasa. Sobrang sarap niya. Pwede siyang ulamin eh. Pwede yun ng ulam mo kaso. Nag-crave ka sa kanin. Saka mura siya. Mura siya kasi 120 pesos tapos 12 na. 12 piraso na. Dami na yun. Para sa 120 pesos. So ito na yung akin yung Octobits and yung sa'yo. Sa akin is crab takoyaki. Dami nito. May kasama siyang mga ano eh. Fish flakes ba? Fish floss? Pero Fish flakes. fish flakes. Mukha siyang balat na sibuyas eh. Pero ang sarap. So mga mainit pa. May usok-usok pa. So kung kanina, yung mausok na kinakain namin is malamig. Ngayon naman, mainit. May cheese. Parang hindi ko kaya yung ganito kalaki. Huh? Oo. Sanay ako kumain na mainit kaya isang subuan lang sa akin. Calamares devil. Ito ang challenge sa akin kasi hindi ako mahilig sa octopus eh. Pero first, Bakit? hindi ko lang talaga bet kasi nahirapan ako tunawin siya. Ako ayoko lang nung kanina na, yung nakuha ko, ayoko lang yung parang ano niya, galamay-galamay. So kasi usually yung mismong katawan na eh. Ayoko nung galamay. Pero masarap. Bumaga yung cheese. Ito crab stick. Gusto ko yung octopus. Ikaw. Gusto ko yung crab. Nahirapan ako ngayon. Balik tayo ulit. Balik tayo. Ito lang nakain ko. Parang umuungay ako ng doma eh. Nabili namin dito sa Nom Nom Takoyaki, 300 pesos for 8 pieces each. Tag to you, tag to you. Nasa 8 pieces na yun na. Siksik na siya. Kaya kahit sabi 8 pieces lang yung makakain mo, mabubusog ka talaga. Lahat sila may cheese eh. Pwede rin namang, pwede rin may cheese, pwede rin wala. Pero parang standard na merong cheese yung sa loob. Kasi sabi ko lang kayo na Octobits, pero meron siyang cheese sa loob. Okay, na-compliment niya naman yung ano, yung octopus.
Siyempre pag street food, hindi pwede mawala. Hindi man- Anong tawag ito kuya? Boki. Ano kuya? Baga. 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 Tanong mo sa akin, syempre paborito ko to eh. Yan, Ako, isaw. itim. Alam Masarap. mo dati tama ko dito, itim-itim. Ito, mas masarap to pag mapait. Joke lang. Hindi siya matatawag na street food kung hindi siya papait. Pero, ito lang, hindi siya papait. You know what? Magde-dessert ako, ayaw na ni Ken, busog na daw siya. So ako na lang muna. Cheese corn. Actually, una ko na try yung merong cheese talaga. Yung, ano po tong cheese? Melted cheese. Meron nito sa sa Taiwan. Pero may ano siya, mozzarella. Yung, pag kinain mo, mahaba siya. Try natin. Alig ako sa cheese corn. Sobra. I love cone. Cone. Yung mura na to ah. Usually yung mga ganito ko lang yung cheese corn, wala pang melted cheese. Nasa ano na, 50 na siguro to. 45 pesos lang siya. Adik ako sa cheese corn, pag malungkot ako, pag mag-isa lang ako, nagluluto ako ng ganito. Everything is good. Cheese, good. Melted cheese, good. Cheese powder, good. Corn, good. Butter, good. Custard, good. Jam, good. Meat, good. Sobra sarap. Love trip, food trip, at kahit ano pang trip. Sa Ugbo Tondo, yan ang aming nasulit! Bye! At dito po nagwawakas sa makabuluhang talakayan ng mga mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating mga biyahe. Inaabisuhan po natin na ating mga kababayan na i-check lagi ang social media accounts ng PPA para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe sa pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil sa PPA, naniniwala tayo ang pagbangon, pag-unlad ay abot tanaw. Makakaasa po kayong walang patid ang aming pagbibigay serbisyo. Samahan niyo po kami sa susunod na balitaan. Muli, ako po si Eunice Monte at ito ang PPA Ngayon.